Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag na si Vice President Sara Duterte na hindi siya makakaharap sa opisina ng National Bureau of Investigation bukas, December 11, sa personal na dahilan. Ayon sa Vice Presidente, may Thanksgiving activity ang Office of the Vice President bukas at pagkatapos nito ay kinakailangan niya ring bumalik agad sa Davao para sa libing ng kanyang tiyuhin. Una nang hindi nakasipot si VP Duterte sa paanyaya ng NBI noong November 29 ukol sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. Hataw Balita ngayon. Natuklasan ng Philippine Statistics Authority o PSA na mahigit 400 benepisyaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd ay walang birth records. Dagdag pa rito, mahigit 200 pangalan ang may duplicate record sa PSA ayon sa ulat ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Inilahad din ng mga mambabata sa mga posibleng peke o gawa-gawang pirma sa acknowledgement receipts na nagpapakita ng kahina-hinalang transaksyon. Tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of 677 individuals 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Hataw Balita ngayon. Nababahala ang Department of Foreign Affairs o DFA para sa kalagayan ng mga Pilipino sa Syria. Ito ay sa gitna ng mga kaguluhan matapos kontrolin ng rebelding grupo ang pamahalaan at ulat na tumakas na si Syrian President Bashar al-Assad. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DFA, nananawagan ito sa concerned parties na maging mahinahon upang maiwasan ang casualties at pagkasawi ng mga sibilyan. Dapat din niyang pigilan ang karahasan para sa kaligtasan ng mga sibilyan. Pinapayuhan rin ng ahensya ang mga Pilipino sa Syria na mag-ingat. Sa kabila nito, tiniyak ng DFA na nakamonitor sila sa mga Pilipino na kasalukuyang naiipit sa kaguluhan sa Syria. Well, we're monitoring very carefully the situation. Our embassy is on top of the issue and is in touch with the members of the Filipino community in Syria, especially in Damascus. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni Department of Justice Spokesperson Assistant Secretary Miko Calabano na walang itinakdang kondisyon at walang hininging kapalit ang Indonesian government sa pagpayag nito na ibalik ang kustodiya kay Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Dagdag pa ni Asek Calabano, wala ring itinakdang lugar kung saan ikukulong si Veloso sa bansa dahil nasa desisyon na ito ng pamahalaan. Maaari ring mapagkalooban si Veloso ng pardon, executive clemency o commutation of sentence, ngunit ito ay nasa prerogative na ng Pangulo. From the actuations and the practical agreement signed between the Philippine government and the Indonesian government, there seems to be no conditions imposed. Hataw Balita ngayon. Tinatayag na sa 54,000 na individual o 12,000 na pamilya sa Western at Central Visayas ang maapektuhan ng pagsabog ng bulkang Canlaon ayon sa Office of Civil Defense. Itinaas na sa Alert Level 3 ang status ng bulkan matapos ang malakas na pagsabog kahapon, December 9, kung saan nagbuga ito ng flumes na aabot naman sa 3,000 na metro, 3,000 metro ang taas. Kasalukuyang nagsasagawa ng evacuation effort ang mga otoridad para sa mga residente sa loob ng 6 na kilometrong danger zone. Hataw Balita ngayon.
Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang 3 suspect sa magkakaiwalay na operasyon sa Pasay City, Cagayan de Oro City, Cebu City at Dagupan City kung saan nakumpiska ang halos 100 kilograms ng depleted uranium na may halagang mahigit 600 million pesos. Ayon sa NBI at Philippine Nuclear Research Institute, delikado ang materyales na ito dahil maaari itong magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan at kapaligiran. Maaari rin itong magamit sa terorismo dahil ginagamit ito sa paggawa ng mga armas. Nakikipagtulungan na ang NBI sa kanilang foreign counterparts upang alamin kung paano nakapasok ang depleted uranium sa Pilipinas. The terror risks associated with DU. Ang DU ay maaring gamitin as dirty bombs or radiation dispersal devices. For weapons, kasi depleted uranium, especially the solid state, it's very high density. So if you use it as a bullet, it can penetrate almost anything. Hataw Balita ngayon. Isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros na may 13 undocumented Chinese national ang nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa dredging vessel ng MV Harvest 89 sa Mariveles, Bataan noong November 26. Ayon sa Senadora, ang barko ay pagmamay-ari ng China Harbor Engineer Company na blacklisted sa Estados Unidos at World Trade Organization dahil sa katiwalian. Dahil dito hinihiling niya ang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang siyasatin ang operasyon ng barko at layunin ng mga sakay nito. Hataw Balita ngayon. Inumpisa ng talakayin sa plenaryo ng Senado ang panukalang Anti-Pogo Act of 2024 na naglalayong tuluyang ipagbawal ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa simula January 1, 2025. Nakapaloob dito ang pagbawi sa lahat ng POGO-related licenses at pagkansela ng mga alien employment permits. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, layo ng batas na bigyang proteksyon ng mamamayan laban sa mga negatibong epekto ng POGOs. Hataw Balita ngayon. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 2 kaso ng ill-gotten wealth laban kina Eduardo Cojanco Jr., Juan Ponce Enrile, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating unang ginang Imelda Marcos matapos bawiin ng gobyerno ang mga ito dahil sa mga negosyasyon sa compromise agreement at desisyon ng Korte Suprema. Ang civil case number 0033-A ay tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Philippine Coconut Authority at ng Coconut Consumers Stabilization Fund upang makuha ang First United Bank na tinawag ngayong United Coconut Planters Bank. Samantalang civil case number 0033-F ay tumatalakay sa maling paggamit ng coconut levy funds para sa pagbili ng San Miguel Corporation shares. Sa kabila nito, nananatiling bukas ang isang bahagi ng civil case number 0033-A dahil sa reklamo ng Subic International Air Charter na patuloy na isinusulong ang negosasyon. Hataw Balita ngayon. Abiso po sa mga motorista, magpapatupad po ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw po ng Martes, December 10. Base sa anunsyo ng mga oil company, pababa ng 50 sentimos ang kada litro ng diesel at rollback rin ng 75 sentimos sa presyo ng kerosene, habang tataas naman ng 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ang pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Hataw Balita ngayon. Isa ng ganap na batas ang amyenda sa Rice Tariffication Law na magpapalawig sa implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP hanggang 2031 at magtataas ng pondo nito mula sa 10 billion pesos hanggang 30 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng bagong batas na palakasin ang regulatory functions ng Department of Agriculture upang tiyakin ang kalidad ng bigas sa merkado. Naniniwala naman si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na makatutulong ang batas na ito para mapababa ang presyo ng bigas sa loob ng 2 taon.
With the expiration of the original 6-year plan for RCEP fast approaching, it became clear that we needed to extend and strengthen the program. And this is where this law comes in. Extending the program to 2031 and significantly increasing its funding from the original 10 billion pesos to 30 billion pesos annually. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang makipagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga tracker operators sa December 12 upang talakayin ang mga hakbang para sa road safety. Binigyang din naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang kahalagahan ng regular na inspeksyon ng mga truck bago bumiyahe upang maiwasan ang mga aksidente na kadalasang dulot ng pagkasira ng preno o overloading. Kasunod ito ng mga aksidente na kinasasangkutan ng mga truck sa Metro Manila na ikinasawi ng ilang individual na ang dahilan ng mga driver ay nawalan sila ng preno. Responsibilidad po nating lahat yan. Kaya hindi po katanggap-tanggap na ang excuse dahil kaya nagka-aksidente ay nawalan ng preno. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III ng special permits para sa public utility vehicles ay magiging valid mula December 20, 2024 hanggang January 10, 2025 upang matugunan ang dagsa ng mga pasahero sa holiday rush. Ayon kay LTFRB Chairman Guadis, ang pagpapalawig ng permits hanggang January 10 ay magbibigay ng sapat na panahon para sa mga pasahero na babalik mula sa mga probinsya at para maiwasan ang siksikan sa mga terminal. Dagdag pa ng LTFRB, magbibigay sila ng special permits on-site kung kinakailangan at magsasagawa rin ng inspeksyon sa mga bus upang tiyakin na ito ay roadworthy. Hataw Balita ngayon. Pinaalalahanan ng Department of Health o DOH ang mga Pilipino na iwasan ang labis sa pagkain ng matamis, maalat at matataba ngayong holiday season. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ang tatlong ito'y maaaring magdulot ng alte presyon, diabetes at iba pang sakit. Iminungkahi rin niya ang paggamit ng pinggang Pinoy bilang gabay sa balanseng pagkain. Hataw Balita ngayon. Welcome para kay Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint na inihahain sa Kamara laban sa kanya na anya ay napag-uusapan na mula pa noong nakaraang taon. Ilang mga grupo ang naghain ng reklamo sa House of Representatives para hilingin na maalis sa pwesto ang Vice Presidente. Ito ay kasunod ng mga aligasyon laban dito tungkol sa maling paggamit ng confidential funds at gayon din ang tungkol sa pagbabanta umano nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hataw Balita ngayon. Isiniwalat ng Commission on Audit o COA na ang Office of the President ang may pinakamalaking gastusin sa confidential at intelligence funds noong 2023 na umabot sa 4.56 billion pesos. Sa breakdown, gumastos ang OP ng 2.25 billion pesos para sa confidential expenses at 2.31 billion pesos para sa intelligence expenses. Ang confidential funds ay nakalaan para sa surveillance activities ng civilian agencies habang ang intelligence funds ay para sa intelligence gathering na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Hataw Balita ngayon. Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa issue ng confidential funds ng OVP at DepEd, inisa-isa ng mga mababatas ang mga legal liabilities na maaring harapin matapos ang mga maanumalyang aktibidad na natuklasan sa paggamit ng confidential fund. Kabilang dito ang posibleng kaso tulad ng technical malversation, falsification of public documents at plunder. Gayunman, nilinaw ng chairperson ng komite na mga rekomendasyon lamang ito ng ilang miyembro at hindi opisyal na posisyon ng buong panel. Kaya naman, walang pwedeng presumption kundi
binulsa nila SDOs Acosta at Edward Fajarda along with other employees and key officials of the OVP and DepEd ang confidential funds ng ating taong bayan. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba kahina-hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits inamin handing cash envelopes to DepEd officials. Hataw Balita ngayon. Nais ng Manila Electric Company o Meralco na maresolba ang madalas na brownout sa ilang probinsya sa pamamagitan ng isang joint venture sa mga electric cooperatives sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon kay Arnel Pasiano Casanova, Senior Vice President ng Meralco, layunin nilang matugunan ang kakulangan sa reserbang kuryente kapag nasira ang mga substation at agad na maikonekta ang mga kooperatiba sa Meralco grid. Target ng kumpanya na ipatupad ang joint venture sa 2026 na pakikinabangan ng mga lokal na kooperatiba dahil sa mas magandang sistema at mas mahusay na serbisyo sa kuryente. Meralco would want to help the electric cooperatives to provide reliable and affordable power so that the businesses could move to the countryside and we could create the economies of scale needed for capital investment to be made in these electric cooperatives para wala ng brownout and the businesses could go on with their production. Hataw Balita ngayon. Aprobado na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala para sa VAT refund sa mga non-resident tourists upang may kayat ang mas maraming turista at palakasin ang turismo sa bansa sa pamamagitan ng refund sa kanilang binibiling lokal na produkto. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, malaking tulong ito para sa pag-unlad ng industriya ng turismo. Nilagdaan din ni Pangulong Marcos ang Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act na magtatatag ng mga care center sa mga pampublikong paaralan upang magbigay ng tulong sa mental health ng mga mag-aaral at guro. The need for this legislation is urgent and undeniable. Globally, mental health concerns are escalating. In the Philippines, the statistics are alarming. 17% of our young people have contemplated taking their lives, yet less than 1% sought professional help. Hataw Balita ngayon. Pinumpirma ng tanggapan ni Senator Grace Poe na itinakda na bukas, December 11, ang pagtatapos ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget. Isinasagawa na ang pagre-reconcile ng mga probisyon mula sa House of Representatives at Senado, kabilang ang mga pondong ayuda at ang budget para sa Office of the Vice President. Posible namang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 6.352 trillion pesos national budget bago mag-Disyembre 25, ayon kay Presidential Legislative Liaison Office Secretary Mark Leandro Mendoza. Hataw Balita ngayon. Umabot sa 4,646 na mga kandidato ang nakapagparehistro na ng kanilang opisyal na social media accounts para sa 2025 elections bago ang deadline sa December 13, 2024. Kabilang dito ang 27 senatorial candidates, 4,500 local aspirants, 119 party list organizations. Batay sa COMELEC Resolution Number 11064, kinakailangan irehistro ng mga kandidato ang kanilang online platforms tulad ng social media accounts, blogs at blogs para ito ay kanilang magamit sa kanilang pangangampanya sa halalan sa susunod na taon. Ayon sa COMELEC, ilalabas nila sa kanilang website ang mga registered social media accounts ng mga kandidato. Hataw Balita ngayon. Pinagtibay ng Senado ang panukalang batas na nagdedeklara sa Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Ayon kay Senator Mark Villar, sa botong 21-0,
Kinikilala ng mga senador ang ambag ng lalawigan ng Pampanga sa lutuing Pilipino habang iginagalang din ang yaman ng iba pang rehiyon. Pinuri ni Senator Lito Lapid ang panukala bilang malaking karangalan sa kasaysayan ng Kapampangan cuisine at inspirasyon para sa culinary tourism. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ang mga pangunahing mall sa Metro Manila ng kanilang adjusted operating hours para sa long holiday simula December 24 hanggang January 1 ng susunod na taon. Ang pagbabago sa mall hours ay upang iwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa kasagsagan ng rush o late night shopping ng publiko. Magpapatupad ang karamihan sa major malls sa Metro Manila tulad ng SM at Ayala na mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi o 11 p.m. operating hours. Ang ilang mall naman ay bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 o alas 9 ng gabing operating hours. Hataw Balita ngayon. Ngayong nalalapit na ang holiday season, pinaghahandaan na ng pamunuan ng pantalan sa bansa ang pagdagsa ng mga pasahero upang samantalahin ang mahabang bakasyon. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Binibining Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority o PPA upang magbigay ng detalye ukol sa mga aktibidad at habang mga programa ng ahensya para mapanatiling maayos ang sitwasyon ng mga biyahero na inaasang daragsa na uuwi din sa kani-kanilang mga probinsya. Magandang umaga po, Ms. Annie, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon pong araw na ito. Magandang umaga po sa inyo, Binibining Samonte. Ang unang katanungan ko po sa inyo, ano-ano ang mga paghahanda ng inyong ahensya para sa darating na holiday season, ma'am? Tama po yan, no? Ang Philippine Ports Authority po kasi may ina-expect tayo na 4.5 milyon na mga pasahero po ngayong darating na holiday rush, no? Kaya naman po ang PPA, meron na po tayong i-deploy na karagdagang mga security personnel at pirmado na rin po ni PPA General Manager Jason Tiago ang no-leave policy para sa mga kawani ng PPA dahil kung kailan mas marami pong tao, saka mas kailangan po ng mga kawani ng PPA na naka-duty, no, sa ating mga pantalan. At pinakamarami pa rin po yung ating mga major terminals na inaasahan sa Batangas, Iloilo at dyan din po sa Panay Guimaras Island at Mindoro po. Okay. Binibining Samonte, ma'am, ano-ano yung mga polisiya para mapigilan po ang storage abuse ng mga importer sa mga pantalan? Okay. Ito po, let me put it into context. No? Kadalasan po kasi kapag po merong mga container na dumadating dito sa ating mga pantalan, gaya po ng nabanggit ni GM Jason Tiago, meron pong ilang mga container na nag-overstay, no, sa ating mga pantalan. Usually po kasi ang nangyayari po, pagdating ng container, meron po itong free 5-day storage period sa ating mga pantalan. Ito po ay ginagamit po ng ating pantalan para po i-alert, no, yung Bureau of Customs, pati na rin po itong Department of Agriculture. Meron po tayong last na letter sa DA noong December 2 para i-alert po sila about sa mga overstaying containers dito po sa ating pantalan. Okay. Ma'am, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, kayo nangangasiwa ng lahat ng mga pantalan sa Pilipinas. It is the duty of the Philippine Ports Authority, am I right? Karamihan po sa pantalan sa ating mga bansa ay pinangangasiwaan ng Philippine Ports Authority. Bagamat meron po tayong ilang mga private ports na tinatawag, no? So hindi po yun sakop ng PPA. Okay. Ma'am, going back to dun sa passengers na mga papauwi dahil alam naman natin pag holiday season ay napakarami, bulto, ang dami ng mga pasahero. Yung pong coordination ng Philippine Ports Authority para doon sa kaligtasan nila, ano yung pong ginagawa ninyo? Kayo po ba ay nagko-coordinate sa Philippine Coast Guard and of course yung mga coordination nyo doon sa mga port managers? Are you doing that o kaninong task ito po?
Tama po yan, no? Ang Philippine Ports Authority po yung nagko-coordinate, no, pagdating sa Philippine Coast Guard kapag po, pati po sa mga shipping lines, no? Usually po kapag merong mga sama ng panahon, no, ang nangyayari po kasi na i-stranded yung ating mga pasahero dyan sa ating mga pantalan. So, kailangan po ay informed sila at sinisiguro din po natin na coordinated ng shipping line sa mga pasahero na hindi na po tuloy yung biyahe nila dahil ang nangyayari po kasi kapag usually nakakansela yung biyahe, for example, dahil sa sama ng panahon, ay yung mga kababayan natin na may biyahe ay dire-diretso pa rin po, no, sa ating mga pantalan. But on our part, hindi naman po natin po pwedeng hindi tanggapin itong mga pasahero. So we're actually letting them stay sa ating po mga pantalan hanggang sa magkaroon na po ng panibagong biyahe mula sa mga shipping line. Pagdating naman po sa coordination sa PCG, ay ito po yung ating laging tinitingnan dahil yung kanila pong abiso kung tuloy ba ang biyahe, no, lalo na po kapag may mga bagyo o sama ng panahon ay importante po. Okay. Aside from the pagsama ng panahon, mayroon din issue po ng para doon sa issue ng safety, yung overloading. Paano naman yung ginagawa nyo po dito na pagbabantay? Dahil hindi rin naman kaila na isa rin yan sa mga naging dahilan ng trahedya before sa ating karagatan. Ano yung mga preparations nyo dito po na hindi na maulit-ulit ito? Nangyari yung aksidente because overloaded. Hindi na ba natin inaasahan yan? Ano yung mga ginawa ninyong mga programa para dito, ma'am? Tama po kayo, Miss Annie. Actually, ito pong issue ng overloading ay hindi po sakop ng Philippine Ports Authority. Ito po ay dapat nasa marina, no? Bagamat ang PPA po ay limitado dito sa pantalan. So, yung pagpunta ng mga tao sa pantalan at make sure na yung kanilang ship ay maayos yung pag-board dito sa ating mga pantalan at pag-dock po, ano? Pagdating po sa overloading, ito po ay talagang pino-coordinate natin sa marina na sana nga po ay wala pong mga ganitong issue, especially po dahil inaasahan natin na mas marami yung mga pasahero po ngayong Pasko. Okay. Going back dun sa pagsama ng panahon, are you in touch also, ma'am, constantly with the shipping agencies, yung mga shipping lines? Dahil di ba po, every time na may pagsama ng panahon, may mga naaantala tayo doon sa mga pantalan. Sometimes, ang isa sa mga na-encounter natin problema, yung kawalan ng sapat na pera ng ilang mga biyahero natin. Sila po ay minsan hindi na sila kumakain, natutulog na lang, minsan walang masyadong sapat na pahinga. Mayroon po ba kayong coordination doon sa mga shipping lines natin na baka pwede silang ma-provide ng mga ganitong benefits doon sa mga pasahero na matagal naman talagang gumagamit ng kanilang mga mode of transportation na yan? Ito po ba ay na-organize nyo na rin, na-coordinate nyo na rin sa kanila? Baka po sa mga susunod na araw, hindi pa tapos yung taon, magkaroon ulit tayo ng pagsama ng panahon? Tama po yan, no? Actually, ito pong mga pasahero natin, kapag po nandito sila sa mga pantalan, ay binibigyan naman po natin ito ng proper treatment, no? Like for example, meron po tayo dyang mga charger na libre po, at saka po meron din po tayong mga water refilling station na maaari nilang magamit, pero hindi pa rin po sapat yun, no? Kapag po nagkaroon ng sama ng panahon, dahil ayaw naman po natin o kung sino man na may mas stranded sa ating mga pantalan. Ang nangyayari po kapag po merong mga sama ng panahon, ang PPA po ay nagbibigay ng hot meals sa atin pong mga pasahero. Bagamat hindi na po mandato ng PPA na magpakain, no, sa mga pasahero dahil dapat po sa shipping line yan, we're also giving them mga palugaw or sopas kapag po ganitong mga may sama ng panahon. And then we're coordinating and have coordinated of course with the shipping lines na kapag po may mga ganitong panahon ay dapat po meron na silang mga prepositioned na mga maaring makain na ready to eat, no, sa atin pong mga pantalan para tuloy-tuloy po yung atin pong pakain sa atin pong mga pasahero dahil hindi talaga po maiiwasan na magkaroon po ng stranded kapag po biglang may mga biyahe na nakansela. Happy to hear that from you, Ma'am Samonte. And going back doon sa mga containers, Ma'am, ano yung mga nangyari doon sa mahigit 700 na mga containers na may lamang imported na bigas
na I do not know kung yan po ay nakuha na. Tama ba ang word na gagamitin ko? Overstaying na sa Manila International Container Terminal and the Manila South Harbor. Can you update us on this, Ma'am Samonte? Yes, we can say na it's overstaying na po no sa ating po mga pantalan as mentioned by the PPA General Manager no. Ang nangyayari po kasi as we already written a letter, so sa ito po ibinigay na natin sa Department of Agriculture. Ito pong 700 plus containers na ito as of December 2 po na ibigay na po natin yung data na ito sa Department of Agriculture no. So ang nangyayari po kasi dapat kapag within 5 days, yun po yung free storage period ng mga container sa ating pantalan. And then, dapat po ma-inspect at ma-clear na po yan ng Bureau of Customs within that time frame period po. No? Kapag lumampas na sa 10-day period, ay magkakaroon po ng multa itong ating mga containers ng 5,000 per day, 5,000 pesos per day, depende po sa tagal ng kanilang ini-stay dito sa pantalan. Okay. Ma'am, at this point, ano yung dahilan bakit tataasan po ng Philippine Ports Authority ang storage fee sa Manila International Container Terminal po? Yes, that is to discourage po yung ating mga overstaying na container no. Ang nangyayari po kasi ay mas mura kasi no yung pag-i-stay nila dito sa mga pantalan kaysa po maghanap sila ng other storage areas because sa PPA po kapag lumampas na sa 10 days at hindi pa rin sila nakakaalis, 5,000 pesos per day lang po compared doon sa ilang mga storage facility na kung magrerenta po sila mas mahal po yun no. So yun po yung balak ng PPA management, tataasan itong multa para po hindi na tuloy-tuloy yung pag-overstay ng ilang mga container. Ito naman po ay na-coordinate natin sa VOC at sila po ay nag-expedite na rin. No? Ongoing din po yung pagproseso nila sa pag-clear ng ilang mga laman po nitong container. Okay. At this point po, Ma'am Eunice, para sa kabatiran ng ating mga kababayan na uuwi sa probinsya, dadagsa sa mga pantalan, ano po ang gusto niyong paalala sa kanila para makaiwas sa mga aksidente at maging maayos yung kanilang paglalayag sa karagatan? Go ahead, ma'am. Paalala na lang po sa Anino sa ating mga kababayan. Usually po kasi kapag holiday rush talaga, nagkakaroon po tayo ng mahabang pila sa mga pantalan. No? Ang pinakamag-inam pa rin po na gawin nila ay bumili na ng ticket online dahil para dire-diretso na po sila ng pasok sa pantalan. No? Kapag po meron ng online ticket ay maaari na po silang dumiretso na dito sa passenger terminal building. Bagamat alerto din po dahil meron po tayo ilang mga scammers no na nagbebenta ng ticket online, wag po nating tatangkilikin yan. Ang pinakamainam ay pumunta po sila sa website ng shipping line mismo at hindi po doon sa mga nag-aalok online dahil meron pong gumagamit ng logo ng PPA at ng pirma ng mga opisyal ng PPA sakali man pong may mga nakikipag-transact sa kanila. No? Usong-uso pa rin po yung mga holiday modus na may dumating na package and then nakalagay po ay kailangan nilang magbayad para po makuha yung package na yon. Tandaan po natin na hindi po naniningil ang Philippine Ports Authority ng anumang fee kapag po meron silang ilalabas dyan sa pantalan. So sa ating po mga kababayan na magta-travel naman, mas maganda po na mas maaga silang mag-book online at mas maaga po sila sanang magpunta sa pantalan, lalo na po kapag travel season dahil December 2 hanggang January 3 yung inaasahan natin peak o yung dagsa ng mga biyahero sa ating pong pantalan. Maraming salamat po sa inyong oras, Binibining Eunice Monte, ang spokesperson ng Philippine Ports Authority. Salamat po, Ma'am Annie, at magandang umaga po. Hataw Balita ngayon. At sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Baltimore, Maryland, USA. Magandang umaga sa inyo, amigo at Annie, at sa ating mga kababayan. Tumaas ang bilang ng mga nalunod na migrante sa Rio Grande sa gitna ng paghigpit
sa hangganan ng Texas habang patuloy ang mga migrante sa pagtawid upang makapunta sa Estados Unidos. Ayon sa isang pagsisiyasat, mas marami pang namatay kaysa sa iniulat ng mga gobyerno ng Mexico at Estados Unidos at pinakamataas ang bilang ng mga biktima sa Eagle Pass, isang pangunahing security operation center ng Texas. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinca live. Hataw Balita ngayon. Klein, ano ba ang mga datos na iniulat na ito tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga nalunod na migrante sa Rio Grande? James, batay sa mga tala mula 2017 hanggang 2023, hindi bababa sa 1,107 na individual ang nalunod sa Rio Grande habang sinusubukang makatawid sa hangganan. Tumaas ang bilang ng mga namatay noong 2022, kasabay ng pagsipa ng bilang ng mga migrante na nagtatangkang pumasok sa Estados Unidos. Ilang taon na ring pangunahing issue ang Eagle Pass sa usapin ng imigrasyon, na lalong pinaigting ng operasyon ng Texas na Operation Lone Star sa ilalim ni Governor Greg Abbott. Karaniwan ang tinawid ng mga migrante ang Rio Grande, malapit sa Eagle Pass, isang lugar sa Mexico na itinuturing na ligtas mula sa mga gang. Ngunit may mga delikadong bahagi na ilog na may malalim na tubig at malakas na agos, pati na rin sa masusukal at mabatong daanan na nagpapahirap sa pagtawid. Itinayo ang mga hadlang sa hangganan tulad ng razor wire, mga malaking buoy at shipping containers upang hadlangan ang mga migrante. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang mga hakbang na ito ay nagdulot lamang ng mga mas maraming panganib at kamatayan. Patuloy ang mga tensyon sa pagitan ng Administrasyong Biden at ng Estado ng Texas na pareho nag-aalala sa sitwasyon. Samantala, ayon kay White House spokesman Angelo Hernandez, nabawasan ng Administrasyong Biden ang bilang ng border crossings ng mahigit 55%. Simula na ipatupad ang mas maigpit na asylum policies noong Hunyo. Tinawag niya epektibo at balancing approach ang ginawa ng presidente kumpara sa mga delikadong hakbang ng mga Republican. Batay sa datos ng Customs and Border Protection, bumaba sa 40% ang bilang ng mga nasawi noong 2023, ngunit tumaas muli ngayong taon. Gayunpaman, patuloy ang libo-libong Venezuelan na nagtatangkang makatawid, umaasang makakahanap ng mas maayos na buhay sa Amerika. Balik sa iyo, James. Klein, alin ba ang mga pangunahing lokasyon na apektado ng mga pagkamatay at paano ito konektado sa paghigpit sa hangganan ng Texas o yung borderline nila? Record ang bilang mga namatay na mga babae sa taong 2022 ay mas mataas kaysa sa lahat ng mga iba pang mga taon. Ayon sa mga pagsusuri at mula 2017 hanggang 2023, nai-record na 75 na mga bata ang nalunod sa ilog. At mula 2017 hanggang 2023 ay 858 na mga migrante na ang naitalang namatay sa pagkalunod sa Texas, habang ang US Customs Border and Protection naman ay may record na 587 sa buong southwest border ito, James. Napakadami rin pala, no? Nakakaawa naman yung mga batang yan. Sige, maraming salamat sa iyo, Klein Sinca mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Nangako naman si United States President-elect Donald Trump na agad niyang papatawarin ang mga sangkot sa Capitol attack noong 2021 sa unang araw ng kanyang panunungkulan. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Noong January 6, 2021, sumugod ang mahigit 1,000 tao sa United States Capitol Building sa Washington, D.C. upang subukang baguhin ang resulta ng halalan. Hindi bababa sa 1,572 na individual ang nakasuhan sa pag-atake. Ayon sa Justice Department, mahigit 1,251 sa kanila ang umamin sa sala o nahatulan, habang 645 naman ang nasentensyahan ng pagkakakulong na umaabot ng hanggang 22 taon. Kinumpirma ni President-elect Donald Trump na uumpisahan niya ang pagpapatawad sa mga rioter sa unang araw ng kanyang panunungkulan. Aniya, titignan niya ang bawat kaso, subalit magkakaroon ng exception para sa mga nagpakita ng matinding karahasan o radikal na kilos.
Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nanindigan ng isang Conservative Party leader na hindi dapat makialam ang Canada sa Syria matapos ang pagpagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpuz live. Hataw Balita Ngayon. Charles, bakit ba ayaw ng naturang Conservative Party leader na makisali ang Canada sa nangyayari sa Syria? Yes, James, ayon kay Pierre Poilievre, hindi ito laban ng Canada, kaya hindi na dapat makisali sa kaguluhan sa Syria at ituon na lamang ang atensyon sa proteksyon ng bansa. Ipinunto niya na pagkatapos ng termino ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau, posibleng mapunta ang bansa sa alanganin at mapanganib na sitwasyon. Kaugnay nito, ipinagdiwang ng mga Syrian sa Canada ang matagumpay na pagpapatalsik kay Bashar al-Assad. Ilan sa kanila ay nagwagayway ng bandila sa plaza sa Calgary habang umaawit, sumasayaw at nagyayakapan upang ipagdiwang ang kalayaang nakamit mula sa mapang-aping leader. Nagkaroon ng malaki pag-asa ang marami sa kanila na makakabalik sa sariling bansa at muling maitayo ito. Balik sa'yo, James. Charles, ilan ba ang mga Syrians dyan sa Canada? Yes, James, ang mga Syrian refugee dito sa Canada ay kumakatawan sa halos 30% ng lahat ng mga bagong refugee sa Canada mula 2016 at 2021 na census. Balik sa'yo, James. Okay, madami-dami rin pala. Maraming salamat sa iyo, Charles Corpuz, mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita Ngayon. Nagbigay ng babala si Chinese Premier Li Qiang tungkol sa lumalalang epekto ng deglobalization sa pandaigdigang ekonomiya. Kasabay nito, nagbukas ng summit sa Beijing ang mga pinuno mula sa mga pangunahing financial institutions. Ito naman ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita Ngayon. Binanggit ni Chinese Premier Li Qiang nitong Lunes, December 9, na patuloy nagpapalala ng sitwasyon ng deglobalisasyon at nagdudulot ng dagdag na pressure sa pandaigdigang ekonomiya. Ang pahayag ay ginawa sa kanyang opening speech sa isang summit na didaluhan ng mga lider mula sa International Monetary Fund o IMF, World Trade Organization or WTO at World Bank sa Jiaoyutai State Guesthouse sa Beijing. Inilahad din ni Li na ang bilang ng mga bagong hakbang sa kalakalan at pamumuhunan na may diskriminasyon ay patuloy na tumataas simula pa noong 2020. Ayon sa pinakahuling datos, bumagal ang inflation rate ng China sa 0.2% nitong Nobyembre, isang senyales ng mahinang demand. Pinuna ni Li ang ilang mga bansa na nagpataw ng mataas na taripa at naglatag ng mga proteksyon laban sa kalakalan, ngunit hindi binanggit ang Estados Unidos o si US President-elect Donald Trump. Bilang bahagi ng pagtugon sa mga hamon ng ekonomiya, nagsimula ang China ng mga hakbang upang mapalakas ang kalakalan, kabilang na ang pagpapalawak ng mga export credit insurance at mga hakbang na magsusustento sa pagpopondo para sa mga dayuhang kumpanya. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula po dito sa napakalamig na 11 degrees Celsius na City of Baltimore, Maryland. Dito na sa likod ko. Ako po si James Bontuyan. Magandang araw po sa inyo lahat. Happy Tuesday, everyone. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Martes, December 10, 2024 at narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay patuloy na umiiral itong shear line o yung salubungan ng amihan at ng hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko at siyang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Naasahan pa rin na maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi dito sa may Metro Manila, gayon din sa may bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, sa ilang bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi rin ng Mimaropa. Samantalang dahil naman sa hanging amihan ay patuloy din makararanas na maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley at ilang bahagi pa ng Cordillera at mga pag-ambo naman sa ilang bahagi ng Ilocos Region at ng Central Luzon.
Meanwhile, patuloy na umiiral itong Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere na siyang nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Mindanao at ng Palawan. Inasahan pa rin natin na maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa mga nabanggit nating mga lugar. At ngayong araw, nakataas din yung ating gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Isabela, gayon din sa may Northern Aurora, at sa may northern and eastern coast ng Polillo Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, at sa may northern and eastern coast ng Catanduanes. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan at hanggat maaari ay huwag munang pumalaot dahil sa banta na matataas sa mga pag-alon, dulot yan ng hanging amihan. At ang haring araw ay sisikat ngayong 6:10 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:28 ng hapon. At para sa mga thunderstorm and rainfall advisories, ugaling bisitahin ng ating Facebook at Twitter account or X dito sa may DOST_Pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website at pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Matinding pananabik ang nararamdaman ngayon ng mga anak ni Mary Jane Veloso sa inaasahang pagbabalik nito sa bansa. Kaya naman, inihahanda na rin ng mga ito ang posibleng tuluyan ni Veloso sakalang igawan sa kanya ang presidential clemency pag-uwi dito sa Pilipinas. Si Nestor Torres, umahataw. Hataw Balita ngayon. Big sa ina, ito ang nararamdaman ng 22 anyos na panganay ni Mary Jane Veloso nang malaman nitong makauuwi na ang kanyang ina sa ating bansa. 7 taon po ako nung nag-abroad po si mama sa Indonesia po. Yun nga po, para daw po sa pangarap namin, sa pag-aaral po namin, kaya gusto niya mag-abroad. Sabik na sabik po kami magkapatid sa yakap po ng nanay namin. Yung mga taon po na nasayang, yun po, yung susulitin po talaga namin yung bawat araw na magkakasama po kami. Taong 2010 nang umalis sa bansa si Veloso sa pag-asang maaahon sa kahirapan ang kanyang pamilya at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Ngunit ang pangarap ni Mary Jane ay parang bulang naglaho nang mahuli ito dahil sa kasong drug trafficking at muntik ng bitayin noong 2015. Napakahirap po kasi wala pa akong magawa na bibitayin po yung magulang ko na walang kasalanan. Napakahirap po bilang anak mo. Yun po yung wala po sa bitay si mama. Napakasaya po namin buong pamilya po nun. Kasi po wala naman po kasalanan talaga si mama. Sabi nga po ni mama, may awa po ang Diyos. Makakauwi din po siya. Ayon kay Daniel, sa loob ng 14 na taong pagkakapiit ni Veloso sa Indonesia, 6 na beses na nila siyang nadalaw doon sa tulong ng Department of Foreign Affairs. Nakatakda sana silang bumiyahing muli sa December 15. Ngunit dahil sa kasunduan ng pamahalaan ng Indonesia at ng Pilipinas, hihintayin na lamang nila ang pagbabalik ng kanilang ina. Ang tanging pakiusap na lamang ni Daniel kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mabigyan ng presidential clemency ang kanyang ina para magkasama-sama na silang pamilya. Pangulong Marcos, inihiling ko po na sana po diretso na po sa bahay si mama. Kasi po, sabik na po kami magkapatid na mayakap po siya, malikan po. Sobrang tagal na rin pong nakulong ni mama na wala naman pong kasalanan. Yun po yung hiling ng buong pamilya po namin, pamilya Veloso po, na sana po makauwi na po siya at diretso na po dito sa bahay. Ito ang magiging kwarto ni Mary Jane sakaling payagan na nga siyang makauwi sa kanilang bahay pagkagaling sa Indonesia. Sinimulan ang pagpapagawa nito ng kanyang pamilya nang malamang ililipat na sa Pilipinas si Veloso mula sa kanyang pagkakakulong ng 14 na taon sa Indonesia. Samantala, bukod sa inihandang kwarto, ihahanda rin umano nila ang paborito nitong adobong baboy at pritong isda. Nakatakdang makipagpulong ang pamilya Veloso sa Department of Foreign Affairs ngayong araw upang pag-usapan ang inaasahang pagbabalik sa bansa ng ating kababayang si Mary Jane. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.
Nagpapatuloy ang isinasagawang paglilikas sa mga residenteng apektado ng pagsabog ng Mount Canlaon sa Negros Occidental. Target naman ng national government na mailikas ang nasa 87,000 individual na nakatira sa paligid ng Canlaon. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon. Habang lumalala ang banta ng pagputok ng Bulkan Canlaon, isinasagawa ang isang agarang operasyon ng paglilikas para sa nasa 87,000 na residente na nasa paligid ng bulkan. Inatasan na ni Defense Secretary at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Chairman Gilberto Teodoro Jr. ang National Interagency Coordinating Cell o IACC upang pangasiwaan ang mga hakbang na tutugon sa pangangailangan ng mga ahensya simula ngayong araw, December 10. Sa social media post ng La Carlota City Water District, makikita ang kapal ng abo na ibinuga ng Bulkan Canlaon matapos itong magkaroon ng explosive eruption dakong alas 3 ng hapon nitong Lunes, December 9. Nasa La Carlota Evacuation Center ang karamihang residente ng Barangay Cubay. Nailikas na rin ang mga residenteng sakop ng La Castillana. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang nangyaring pagsabog sa Mount Canlaon ay isang explosive eruption. Kagaya po nung nangyari nung June 3, nagkaroon din po tayo ng explosive eruption. Pero ito po ay mas malakas kung ang ating pagbabasehan ay yung seismic energy po ng eruption po natin. So kaya po tayo din sa from alert level 2, alert level 3 na po tayo ngayon. Ang ibig po sabihin nito, magmatic eruption po ay nagsimula nang mag-progress and pwede po itong magdulot pa ng iba pa pong eruption po, no? And also, ang atin pong nire-recommenda ay ang pagpapa-evacuate po ng up to 6 km permanent danger zone na radius po ng ating bulkan dahil po ito po ay pwedeng maka-generate pa ng mga lava flows, rock falls, and mga pyroclastic density currents na pwede pong umabot sa 6 kilometers po na radius ng ating bulkan. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ilang flight na ang nakansila kahapon dahil sa pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ngayong araw, kansilado na rin ang flight ng Cebu Pacific 5J 4821, 4822 na biyaheng Iloilo, Dumaguete, Iloilo. Umantaba para sa iba pang anunsyo ng mga kansiladong flights dahil sa Mount Canlaon eruption. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 6,8. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-10 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasambahay at magandang umaga.